Ay, eto na. Yes, this is it. Puyat. Hi! Medyo. Hello, Mother Eagle. Medyo lang. Medyo ngenge. Parang wala pang tulog. Dahil nag-taping kami ng Pinoy Idol. Go! Ay, nagkita kami ni Peachy sa party kagabi. Wow! Kami. At sila ni Duncan. Ako naman mauna na. Eto na, ha? Una ka na, Mother. Talaga pinag-uusapan ngayon bilang isa sa mga Pinay na gumagawa ng pangalan sa ibang bansa. Ito pong si Charis Pempenko. Pero ayon sa People's Journal, kung ang mother lang daw po ni Charis ang masusunod, mas gugustuhin daw niya sanang sa pangalang Charis na lang makilala ang 15-year-old na pride of the Philippines. Hiwalay na po daw kasi sila ng father ni Charis at ayaw niya na sa pangalang na sana pong ipagamit ang apelido niya sa pagsikat ng kanyang anak. Oh, I don't think so, Mrs. Pempenko, dahil po, kahit hiwalay na po kayo, anak pa rin po ng dati ninyong asawa, si Charis. Nakakalungkot lang na pagka ganyang nagkakaroon ng pangalan, nagkakaroon ng impact sa mundo, biglang nagkakaroon ng mga ganyang issue. Siyempre, ang medyo mahihirapan dyan yung bata. 15 years old pa lang. Kawawa naman siya. Correct. I-enjoy na lang natin yung kanyang kasikatan. We would like to wish Charis all the best sa kanyang international singing career. Yes, Mother Eagle? Very good, yes. Okay. Yes, kasi Jolas, hindi naman pwedeng, Charis, hiwalay ang asawa ko ng nanay ko, Pempenko, di ba? Ang haba. Hindi pwede. Hindi ko nilang Charis. Ayun. So, eto ka naman, ang chika galit daw ang fans ni Rian Ramos kay Mark Heras. Tinanong kasi siya ni Dino Erese ng Taliba kung alam niya ang isyong ito at sinagot naman ni Mark ng oo. Ang tawag pangaraw sa kanya ng fans ni Rian ay blackmailer. Pero deadma lang daw si Mark sa intriga kasi silang dalawa ni Rian, okay naman daw ang samahan nila at walang problema. Ako tingin ko okay talaga yung samahan nila. Like, nung mag-shooting kami dun sa Italy. Yung nag-cruise kami sa Italy, okay sila barkada talaga sila at close sila. So, sana huwag na lang, total naman, love team yung dalawa. Sana yung mga fans, mahalin niyo yung mga idol niyo as partners. Hindi naman pwedeng, tayo yung mamimili ng kung sino yung magiging kaibigan ng hinahangaan natin, kung sino yung magiging ka-close. Kasi siyempre, sila yung madalas magkatrabaho, natural lang na maging close sila. Diba? Mother Eagle, yung mga fans mo ba galit dun sa love team mo dati? Naku, natawa lang daw. Meron bang boto sa love team? Eto na, sige, bago sagutin niya ni Mother Eagle. Eto, nagtataka ba kayo kung bakit nga ba biglang nagkandawalaan ang mga higanting billboard ng sexy friend kong si Dingdong Dantes? Nakausap ni Ian Fariñas ng People's Tonight si Mr. Ben Chan at tinanong nila kung totoo nga ba na na-insecure daw ang ibang celebrity endorsers niya. Hindi naman daw ayon kay Mr. Ben Chan, madalas lang daw talaga silang magpalit ng promotional materials kaya ibinaba na ang billboard ni Ding Dong. Tsaka, pagbibigyan naman daw nila ang pinakabago nilang celebrity endorser na si Sarah Geronimo. Correct. Ayun naman pala. Actually, nandun nga ako nung nilaunch nila si Sarah Geronimo as endorser. At kung talagang akong mag-launch sila ngayon. Si Sarah Geronimo na yung magta-trunks? Ay, hindi. Sa Herbert siya. Naka-ano naman si Sarah. Yung pa-sweet pa rin. Pa-sweet pa rin. Kala ko gagawin niya yung kasing daring ng mga ginagawang pagbuka-buka. Si Ding Dong yung nakaganon. Hindi. Iba naman. Si Ding Dong naman kasi, siya yung underwear yung ini-endorse niya. Si Sarah naman, yung mga shirts. Mga shirts, blouse, mga blouse. Yun yung ini-endorse niya. Sa niya. magkaiba sila. Babae at lalaki yun. Wag na nilang intrigahin dahil mga artista natin yan. Yes, that's right. Okay. Correct. Eto na. Thank you, Mother Eagle! Thank you, Eagle! Thank you, Joles! Kuya Lar, pasalubong! Aha! Eto susunod sa unang hirit cooking time na tayo kasama si Chef Tristan sa Candaba, Pampanga. Diyan pa rin kay Mother Eagle. Ang ihahanda niya, napakasarap na rellenong bangus. Habang sa Dasmariñas, Cavite naman, tuloy-tuloy ang kiddie summer outing natin sa Kids World. Kaya abangan nyo ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Unang Hirit! That'll make me go this crazy on like spinning my door. Had a
Sabi pa babalik. Pangit, parang tiyanak. At sabi pa babalik, bida ang mga chikiting sa summer outing natin sa Kids World. Kasama natin sa pamamasyal sa Dasmariñas, Cavite, sina Ate Miriam, Ate, at Kuya Drew. At sa summer kantahan naman natin, bida ang galing ni Luke Mijares. Kaya wala maglilipad at magbabalik muli ang Unang Hirit. It's the reason why I spit it how I spit it when I spit it like mucus. Gotta get rid of it. These chicks don't pop like me. Uncompatible girl, no compare for me. Okay. So, Jolens, tuloy natin yung nabiti nating kwentuhan kahapon tungkol sa inyong shoot sa Italy. Ayan, totoo nga yun, Kuya Lar. Alam mo, ito may mga papakita ka pa tayong mga video na ikukwento ko sa inyo kung ano nangyari. Ayan yun, Ayan. nasa ano ako, Venice ako, na kinakantahan ako ng mga matatanda dahil akala talaga nila, ikakasal ako. Ganun sila talaga. Pinapalakpakan pa talaga nila ako. Ano, ito yung nakasakay ka na sa gondola. Ayan yung nakasakay na ako sa gondola. Nakapagkasal ka pa rin. Yes, tapos pag cross ko nung Rialto Bridge, nagpapalakpakan ang mga tao. Tapos yung mga, kinukunan ka rin ng pictures ng mga Italian, mga Model nila mga ako. tourists. So, aabangan ko ang mga picture ko. Mabuti na lang na nagpo-post ako doon. Yung kumanta sa'yo matatandaan, kinakausap ka. Hindi nila ako kinakausap dahil sinasabi ko nga na we're doing a movie. Parang hindi sila naniniwala. Naiintindihan siguro. So, nung makita nila yung mga camera, ewan ko kung naniwala na sila. Pero, ang dami nag-picture sa amin. Tapos, meron kaming makaka-eksena dyan. Kaya namin siya naka-eksena. Pumayag siya na mag-extra dun Ay, sa... ito yung cutie na yes. Russian. Yes, Russian siya na cutie-cutie Ilan na... nila taon to? Siguro mga 22. Mga 22, ganyan. Ay, cutie. Nakita namin siya, pinipicturean niya ako. Ayan, naglalakad ako ng Ganyan. may curlers ang buhok. Nakabender pa yung buhok niyan dahil hindi pa kami nag-aayusan masyado. So, sabi ko, bahala na kahit na ano mag-iitsura ko, basta kailangan mapaganda namin tong eksena dito sa Venice. So, talaga, in-enjoy namin yan. Tapos wala na, picture lang ako dahil talagang gusto ko talaga mapunta dyan, Kuya Lar. Parang gusto mong Grabe. ulitan, parang gusto mong bumalik. Ang sarap eh, dahil kada mga singit-singit na pipicturan. Ito. Naman, sa Genoa to. Nung ang eksena, namamasyal kami ni Dennis. Ayun. Ayan. Ito, part 2 ng movie. Yes, party niya ng movie na, ito siguro mga second day ng shooting namin. Sa Genoa kami. The whole day, nililibot lang namin yung Genoa. Maganda ang Genoa. Maganda. In fairness, maganda. Tsaka yung mga building talaga nila, yung parang mga old buildings. Ay, eto yung barko. Eto yung Ayun eksena yung barko, na sinakyan naiwang niya. kami ng barko na ang galing ni Direk Mark kasi nakaka-capture niya lahat ng mga dapat ma-capture habang nasa ibang bansa kami. Yung 3 continents na napakita niya dyan sa movie na yan. So talaga excited kami. At masaya kami na natapos namin yung mga eksena sa ibang bansa. Gusto ko nang mapanood tuloy ang Italy. Nakakatuwa nga kasi kaya ang dami na rin nagte-text na pag napapanood nila to, parang excited na sila mapanood. At syempre kami rin, di ba? Parang ang ganda-ganda nung mga eksena, ang ganda-ganda nung location. Basta ito lang masasabi ko. Talaga. Pag napanood niya sa big screen, para na rin kayong nasa ibang bansa. Oo. Kaya kung ako sa inyo, abangan nyo na talaga yan. Ayun. So, maraming pang kwento si Jolens Marami sa pa. mga susunod na araw. Yes, ngayon yung uwi ni Dennis from Rome. Ayan Kaya na. Abangan excited natin na rin ano naman kami. ang kwento ni Dennis. Correct. So, yan. Okay, abangan nyo. Magbabalik ang Unang Hirit!